Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Sa video, ang pagbibiktima ng bukas kotse gang. Sa viral video na ito, nakatingin ang sasakyan niyan. Maya-maya, lumapit ang lalaking nakadilaw na t-shirt. Sinundan siya ng isa pang lalaking nakaitim. Walang ano-ano, binuksan ang pintuan ng kotse. Sa kapulisahan, hinablot ang bandang sakay nito. Nakikipag-agawan pa ang sakay ng kotse. Isang lalaki nagpupumilit buksan ang mga pintuan ng sasakyan sa gitna ng mabigat na trapiko. Kapag nasa trapiko ang stoplight ay maging siguradong nakalak ang mga pintuan at magdoble alerto. Magandang araw mga ka-project! Kumusta kayo? Dahil maraming nababalita na bukas kotse at nakawan pag matraffic, naalala ko tuloy itong car namin na Honda City na 2013 model. Wala pala siyang feature na automatic lock. Kaya pag sakay mo sa loob, dapat wag mong kalimutan na mag-lock. Kaso, merong mga panahon na nakakalimutan ko mag-lock. Kaya naisip ko na mag-search sa online store. At ayun, meron palang nabibili na OBD Auto Door Lock for Honda. At ikakabit mo lang siya sa OBD port ng car mo. At ayun, mag-auto lock na siya. Dalawang klase pala ang meron sa online store. Isang nag-auto door lock with gear shift at isa naman na merong speed auto lock. At ayan, dumating na siya. At ang binili ko ay yung naka-auto with gear shift. Mas mura siya at yun lang ang kaya ng budget ko. Ayan, eto na siya mga ka-project. Isa siyang maliit na black box na maraming connector pins para sa OBD port ng car ko. Uy, merong Japanese character sa gilid. Teka, subukan nga natin i-translate yung Japanese characters na yan gamit ang Google Translate. Ayun, 5th generation Honda pala ang ibig sabihin ng Japanese characters. Mukhang legit siya. Tapos, itry kaya natin siyang buksan para malaman natin kung ano yung laman niya. Sikwatin lang natin siya sa gilid para mabuksan yung cover niya. Ayun oh, meron palang PCB board at mga electronic circuits siya. Ayos, legit nga siya. Tara, ibalik na natin siya at ikabit na natin sa car ko. Okay, ipakita ko yung existing locking setup sa Honda City namin. Pag sakay mo sa driver side, dapat huwag mong kalimutan na mag-lock ng pinto. Central locking kasi ang control nito sa driver side. Pag nilock mo yung sa driver side, lahat ng pinto nag-auto lock na rin. Pero kunwari, nakalimutan mo siyang i-lock at itry na natin i-start yung car. Ayan, umandar na siya. Ngayon, yung gear shift nasa park siya. Pag nilagay natin siya sa drive, hindi siya mag-auto lock. At ayan, nilipat natin yung gear shift sa drive at kunwari ay aandar na yung car natin. Pero kita mo, hindi pa siya nag-auto lock mga ka-project. Okay, ibalik natin ulit siya sa park. Ngayon, gamitin na natin yung nabili kong auto door lock for Honda. At ikakabit na natin siya sa OBD port ng car ko. At dito makikita yung OBD port. Nasa ilalim siya at kanan lang ng driver side sa may ilalim ng dashboard. Ayan ang OBD port ng Honda mga ka-project. Dito natin ilalagay yung auto door lock device natin. Pero teka, bago natin siya ikabit, dapat hindi nakasusi yung car natin. At saka dapat nakasarado lahat ng pinto. Itama lang natin yung orientation ng mga pin connectors
At ayan, nakabit na siya. Ayan, try na natin siyang start. Ngayon, subukan natin ulit ilagay sa drive yung gear shift. At ayan, naka-unlock pa siya ha. Ayun, nung nasa drive na siya, biglang nag-auto lock yung central lock niya. Ngayon, ilagay naman natin sa park ulit yung gear shift. Ayun, nag-auto open naman siya lahat. Hindi siya naglalak pag nasa reverse or neutral ang gear shift, pero pag nasa drive na, nagsi-central locking na siya. Ayun, okay siya, nagwo-work siya mga ka-project. Mag-auto lock yung car mo pag nag-shift ka sa drive, dahil alam ng computer box na aandar na ang car mo. At pag nasa traffic ka naman, lagi ka naman nasa drive or neutral ang setting. At bihirang-bihira mo rin naman gamitin ang park mode, kaya hindi siya basta-basta na mag-a-unlock. Ayos itong nabili ko mga ka-project. Nadagdagan ng safety feature itong Honda City car ko. Uy, teka, meron pa pala itong isang feature na hindi ko nasabi. At ito yung pag nag-reverse ka, nag-activate yung hazard lights niya para ma-warn yung mga nasa paligid na nagre-reverse ka. Ito, itry natin ilagay sa reverse yung gear shift. Ayan o, nag-activate yung hazard lights niya. Pahiwatig ito sa paligid na magre-reverse ang car ko. Kaya pag nilipatan natin yung gear shift sa park or sa drive or alinmang gear, mawawala na yung hazard light niya. Okay siya mga ka-project. Mag-check din kayo online. Baka meron ding OBD, auto door lock para sa car mo. Ito na naman ang bago kong tuklas mga ka-project. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito na lang mga ka-project. Maraming salamat.